Hello everybody! Today, maganda na naman yung topic natin. Although it is not very common, pero pwede ka talagang magkaroon nito. At pag nagkaroon ka nito, talagang very, psychologically speaking, nakaka-traumatize, no? Or nakaka-depress. Ang topic natin ngayon ay hidradenitis suppurativa or acne inversa. Okay. Ang hidradenitis suppurativa ay isang uri ng sakit sa balat na tinatawag natin na chronic inflammatory disease due to follicular occlusion. Ang kadalasan na makikita natin sa may tao na may hidradenitis suppurativa ay ito ay may malalalim na bukol-bukol, no, na kapag nadidiinan ay may lumalabas na nana. Kaya nagkakaroon ito ng parang daanan, no, from the deep bukol papunta sa skin, naggagawa ito ng tunnel para makalabas yung laman niya, yung mga nana nga. So, meron din itong mga tawag na tunnels, no, nagpo-form. Kaya kapag ito ay medyo malala na, yung tunnel na ito, doon lumalabas yung mga nana na nasa loob ng mga balat natin. At pagkatapos ito ay nag-emit ng mabahong amoy at may kulay yellowish liquid na lumalabas sa balat natin. Kaya medyo embarrassing siya talaga, no? Makikita din natin to sa mga intertriginous areas ng katawan natin. Ano ba yung mga intertriginous areas? Well, we have the kilikili, the areas under the breast, lalo na kung medyo malaking breast ng pasyente, dun sa perineal area, dun sa ari natin, sa perianal area, dun sa paligid ng puwet, at dun sa mismong butt natin, no? Dun sa matabang portion ng ating butt or puwet. Dun siya kadalasan lumalabas. Ngayon, ang hidradenitis suppurativa, in 33% to 40% of cases ng mga pasyente, meron silang first degree relative na meron din ito. Okay? At saka pagkatapos, ito ay nagiging common sa mga tao na aged 21 to 29 years old. Yung from puberty to 40 years old, kadalasan ng mga hidradenitis suppurativa patient na nagkakaroon nito. Ang psychological impact ng tao na may hidradenitis suppurativa or acne inversa ay mas mahigit kaysa sa physical disfigurement na nangyayari sa kanya, no? So, kailangan talaga natin ng psychological support kasi nga itong mga taong to, they are usually depressed kasi just imagine nasa sensitive areas, no? So when they want to get married, mahiya sila, ma-embarrass sila sa partner nila kasi nandoon lahat yung mga peklat na ang mga pangit na may lumalabas pa na mabahong amoy. Kaya syempre talagang nakakababa ng ng self-esteem. So dapat talaga nating suportahan ang mga tao na may hidradenitis suppurativa. And when you seek treatment early, it will be much better kasi mapiprevent mo yung progression at mapiprevent mo yung pagkapangit talaga ng balat. Ito ay autosomal dominant. So kung ang one parent has hidradenitis suppurativa, kadalasan 50% chance yung anak magkakaroon din. Tapos, 1 to 4% yung prevalence rate. Sabihin yung dami sa populasyon, nasa 1 to 4%. At ito ay, sinasabi ko nga kanina, namamana, influenced by the environment, which means that kapag ikaw ay mataba, okay, or may metabolic syndrome. Ang metabolic syndrome consists of obesity, heart disease, hypertension, hypercholesterolemia or hypertriglyceridemia. Kung may ikaw ay meron ding diabetes, I don't know if I mentioned that earlier na, no? Tsaka cardiac disease and hypertension, okay. Ayun, nakikita yung sa merong tao na merong metabolic syndrome. Okay, so ito, kapag meron ka nito, pwede ka, at meron kang genetic tendency na magkaroon ng hidradenitis suppurativa or acne inversa, pwede ka rin magkaroon nito. Tapos, it is also influenced by behavioral traits. So, like for example, if you're a chronic smoker, yan, pwede ka talaga magkaroon nito. Kasi ang nicotine sa smoke, nag-i-induce ng follicular occlusion, more follicular occlusion because it induces inflammation, no? Nagmamaga ng mga parte ng ating katawan ang nicotine. So, kapag smoker ka, all the more na magkakaroon ka nito. At kung ikaw ay may hormonal imbalance, kagaya kunyari ikaw ay may acne, no, mga ganyan, no, acne conglobata, dissecting scalp folliculitis, pwede ka rin magkaroon nito kasi
these are all inflammatory disease that is also induced by a wrong diet and wrong lifestyle. Kung lagi kang puyat, pagod, lagi ka nagsusuot ng mga damit na nakaka-irritate, lagi ka nagpapahid ng mga creams na nakaka-irritate sa mga bandang kilikili, sa perineal area, sa under the breast, then you can develop hidradenitis suppurativa. Ngayon, paano ba natin matutulungan isang tao na may hidradenitis suppurativa? Well, first of all, we have this, I have this acronym, no? HELP LIM. Okay. H stands for hormonal treatment. Okay, and then E stands for excision with skin grafting, so that's surgical. Tapos L stands for laser therapy, and then P stands for pain management and psychological support, and then L again stands for lifestyle modification. It stands for immunological treatment, like we have now medicines that are injectables and also oral medicines in the biologics, no? In the form of biologics, which can help prevent the development of a more severe hidradenitis suppurativa. Pero if you start it at an earlier stage, malamang hindi matutuloy yung hidradenitis suppurativa mo. Yan. So, and then M is medication. At the start of the treatment, pwede tayo magbigay ng mga antibiotics, anti-inflammatory. Dapat mabigyan ka agad para hindi na ito maging progressive at hindi na ito lumala. Pero kung ikaw ay mataba, no? Kaya nga dapat may weight loss ka rin. When you say obese, that is at least 35 inches waistline for females and 40 inches for males, no? Kaya kung may ganito kang abdominal girth, mas maganda pa na talaga mag-diet ka at mag-umpisa ka na mag-change ng food intake mo, yung anong klaseng pagkain ang kakainin mo. Kasi ang hypertriglyceridemia or hypercholesterolemia, no, nagli-lead din sa obesity. Ayan. So, these are the things that we could do if you have a patient with hidradenitis suppurativa. Okay. For other questions or other things that you want to know about acne inversa or hidradenitis suppurativa, just call me at my numbers. And please like, share, and follow my account.